Magandang oras po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Muli ako'y bumabalik upang ipagpatuloy natin ang ating once in a week na ating palatuntunan ng Lunch of the Bible. So bago po tayo magsimula mga kapatid, ako po ay humihingi ng ah, request sa lahat at tayo po ay manalangin sa pagpasalamat natin sa Panginoong Hesukristo sa oras na ito. Maraming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon. At muli kami tinipon mo upang kami mag-aaral ng iyong salita sa magitan ng pag-aaral ng mga lupain na pinanggit sa iyong banal na aklat. Gabayan na po ang bawat isa sa amin at pagpalain mo ang bawat isa na makikinig at ganun din ang iyong lingkod na gagamitin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. Mga kapatid, tayo po itutungo na sa ating materials at tayo ay patungo na sa isang lugar na pupuntahan natin ngayon at dito natin matutunghayan ang bago nating pag-aaralan. So mga kapatid, welcome sa ating ika-apat na po tatlong yugto ng ating Lands of the Bible. So ngayon pupuntahan natin ang lugar ng Mount of Beatitudes. So dito natin makikita ang mga lugar na binanggit. Bagamat hindi man eksakto ay magkakaroon tayo ng idea kung saan ito at kung ano ang tinutukoy dito ng banal na kasulatan tungkol sa Mount of Beatitudes. So ito po yung paanan patungo sa Sea of Galilee ng bundok ng mapapalad. So maaaring ito ang lugar kung saan ng mga 4,000 na mga katao na nakikinig sa ating Panginoong Kristo nung siya ay nagbigay ng isang paglalahad, pagtuturo sa bundok na ito ng mapapalad. So, ang bundok ng mapapalad ay isang burol na makikita natin sa hilagang kanlurang bahagi ng dagat ng Galilea ay kung saan ibinigay ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sermon dito sa bundok ng mapapalad. No? Makikita natin yan sa Mateo 5, 1 hanggang 8 na dahil sa view na ito ay makikita ninyo na ito ay nakatuon sa lugar papunta ng Kapernaum at ng Tabha. Itong Tabha, ito yung lugar na ang Panginoon ay nagparami ng pagkain, no? Yung isda at saka tinapay. So yan ang, bagamat hindi man binanggit sa mga ebanghelyo ang pangalan ng lugar na ang Panginoon ay nagparami ng pagkain, ay ito ang tinatawag nila ngayon sa ating panahon. Ang burol na ito ay mayroong hugis na guwang na nagsisilbing natural na amphitheater. Parang parang mataas tas pababa ang kanyang um, ang design ng lugar na ito na nagpapalakas sa boses ng taong nagsasalita. So, kaya tamang-tama itong lugar na ito na kapag ang Panginoong Kristo ay nangangaral at nagtuturo, ay talagang makikita talaga natin na ang mga tao ay uupo at makikinig sa turo at aral ng ating Panginoong Kristo. Ang lugar na ito ngayon ay makikita natin sa palibot na maraming hardin na puno ng mga bulaklak ng bundok na mapapalad ay isang treat ito para sa mga bisita. Isang magandang um, parang pagsalubong sa mga turista, sa mga bisita. Maganda ang paligid, kaaya-aya siya, masaya, no? Maraming bulaklak. Kasi na mamaya kung ano mapapakita ko sa inyo yung mga larawan na kinunan ko sa lugar na ito. Talagang matutuwa ka dahil maaliwalas ang paligid, no? Pagkapag ang mga tao ay may problema, ito ang tamang lugar para mawala ang iyong suliranin, problema, kapag meron kang naiisip o magkakaroon ka ng parang stress sa iyong sarili, ito ang tamang lugar, no? Marirelax ka pag ikaw nagpunta dito sa lugar na ito. Itong lugar na ito, noong bago pa ito itinayo, itong simbahang kulay itim, ay pinondohan ito ng gobyerno ng Italia noong 1937, no? Kaya tinawag itong Black Dome Church of the Beatitudes. Kaya naman nung ang Panginoon ay nangaral dito, ay binansagan ito ng Sermon on the Mount. Ibig sabihin, ito ay natala sa aklat ni Mateo 5, kabanatang 5 hanggang 7, at ganoon din sa Ebanghelyo ni Lucas, kabanatang 6. So dalawang tao ang nagtala tungkol sa pangyayaring ito na nangyari sa Panginoong Hesukristo, nangaral siya. Pero magkaiba ang kanilang pagkatala. No? Ang di umano'y pagkakaiba sa pagitan ng bersyon ni Mateo na ayon sa kanya ay nasa burol ang Panginoon, nasa itaas at nangangaral siya. At ang pagiging nasa patag naman na lugar na binanggit ni Dr. Lucas sa kanyang ebanghelyo ay madaling
ipinagkasundo sa pagkamasid sa maraming antas na mga lugar sa Galilea, mga gilid ng burol. No? So yun, magkaiba. Pero hindi ibig sabihin na mali ang sinulat ng bawat isa. Hindi. Kasi magkaibang tao, magkaiba ng, ng karanasan. Kasi si Mateo ay ang actual na disipulo ng ating Panginoon Kristo na nagtala ayon sa kanyang nakita. Si Lucas naman ay hindi eyewitness nung panahon ng ating Panginoon, kundi binase niya ang kanyang account doon sa mga nakakita sa Panginoon. No? So yun ang kanyang naitala. Kaya merong konting pagkakaiba pero ang pinaka malapit na natala na talagang nangyari ay itong kay Mateo sapagkat nakita niya ang Panginoon. No? Ang kasulatan ay walang indikasyon ng eksaktong lokasyon ng kaganapang ito. Ngunit ang mga Byzantine ay nagtayo ng isang simbahan dito upang gunitain ito sa ibaba ng burol. So kaya naman nangyari ang simbahan dito sa Mount of Beatitudes na pinondohan ng gobyerno ng Italia noong 1939. So inilagay ito ng ilan sa mga tauhan ni Napoleon Bonaparte na sa kalapit na bundok ng Arbel. So ito naman ang kanyang ginawa dito sa lugar na ito. So ito ay isang central na lokasyon, no, dito sa Galilee. Ang mungkahi ng burol na ito ay para sa lokasyon ng sermon sa bundok ay mainam. So ito yung kanilang nakita na maaaring ito yung lugar. No, hindi nila sinabing ito na talaga yun, kundi nagtayo sila ng isang lugar dito upang iparating sa mga tao ang mensahe na ang Panginoong Kristo ay nangaral sa lugar na ito. Hindi nila matumbok kung saan talaga eh. No? Kaya dating kilala ito bilang Mount Eremos. No? Yan ang tawag dito sa lugar na ito. Na ang burol na ito ay matatagpuan sa pagitan ng Capernaum at ng Tabha na nasa itaas lamang ng Cove of the Sower. No? So, dito sa Israel, sa Palestine noong mga panahon yan, talagang hindi talaga matutumbok yung actual na lugar eh. So ang atin bilang tayo mga nagbabasa ng banal na kasulatan, ang pinakamalaga sa lahat ay yung may nangyaring event. So hindi na natin na pipiliting malaman kung saan talaga yung eksaktong lugar na yan. Mahihirapan tayo na tumbukin ang eksaktong lugar na yan. Ang maluwag na gilid ng burol na ito ay nagbibigay ng maraming lugar para magtipon ng maraming mga tao. Anong panahon nung ang Papa sa Roma, si Pope Paul VI, kung na nagkakamali, noong Marso noong 2000 ay pumunta dito, ay inimbitahan nila ang 100,000 mga Katoliko no, na magdaos ng misa sa lugar na ito para pag dumating yung Papa ay marami ang makikinig sa kanya. So umulan at mas kaunti ang dumating, ngunit ang espasyo ay magagamit. So talagang inilaan para sa maraming mga tao ang lugar na ito. Hindi lamang 4,000, kung hindi higit pa doon. So ito ay isa ring kapilya o simbahan na ginawa nung panahon ng Byzantine hanggang sa panahon natin ngayon ay nandiyan pa rin yan. Ang bundok na ito ay nasa tuktok ng isang Katolikong kapilya na itinayo noong 1939 ng mga Franciscan Sisters sa suporta ng pinunong Italiano na si Mussolini. So, nanggaling ang funds dito kay Mussolini at inilaan niya ang mga perang iyon at itinulong sa mga Franciscan Sisters upang itayo ang octagonal na na simbahan na ito, no? Kasi 8 sulok 'yan eh, itong lugar na ito. Itong pinaka foundation ng simbahang itim. Sa harap ng simbahan, ang mga simbolo sa pavement ay kumakatawan sa katarungan, prudence, fortitude, charity, faith, at saka temperance. So yan ang sinisimbolo ng ng simbahan na ito. Sa loob ng simbahan ay nakasabit ang balabal na ginamit nung bumisita si Pope Paul VI noong 1964. So, diyan natin mamaya papakita ko sa inyo ang loob ng simbahan na ito. So, ang ating teksto ay makikita sa Matthew chapter 5 verse 3 hanggang 11. So, nais kong basahin sa inyo na ang mapapalad, no? Na ito ay winika mismo ng ating Panginoong Kristo. Imagine ninyo dito sa kaliwang larawan natin na kung ito man yung lugar talaga na pinangaralan ng Panginoon. Ito ang kanyang sinabi, no? Sa lugar na ito, itong mga salitang ito na sinabi ng Panginoon sa mga tao nakikinig sa kanya, mapapalad ng mga dukha
sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay magtatamo ng kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalapastangan ng mga tao at kayo pinag-uusig at pinagsasabihan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan ng kasinungalingan dahil sa akin. So purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, no? Diyan lang tayo kumukuha ng lakas, no, sa mga sinasabi ng Panginoon na sa panahon natin ngayon ay nababasa natin sa banal na kasulatan, ano? Ah, sa tuwing nababasa natin ang aklat na iyan, ng mga salita ng Panginoon na yan, lumalakas ang ating pananampalataya sapagkat alam natin kung saan tayo pupunta pag tayo pumanaw sa mundong ito. So, ang lugar na ito dito sa Galilee ay nagpapakita sa atin na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay, nangaral, upang tayo ay dalhin niya sa kanyang kaharian pagdating ng tamang panahon. Ito ang kapatagan ng Genesaret o natatawag na kinusar sa panahon natin ngayon. Tinatanaw ng Mount of Beatitudes ang 4 na milyang haba, no? 6.5 kilometer mula sa kapatagan ng Genesaret. Isang lugar na kilala sa fertility nito, sa pagkamayamang lupain nito, no? Sinabi ni Josephus na ang kapatagang ito ay ang lokasyon ng nangungunang tagumpay ng kalikasan, no? Sabihin talagang mayaman ang lupa, no? Kaya naman ito ay pinuntahan ng Panginoon na dito inani ng Panginoon ang maraming mga kaluluwa na sumunod sa Kanya at naniwala sa Kanya. Ilang beses na itinala ng bagong tipan ng ating Panginoon Kristo ay nasa lugar na ito kasama na noong pinagaling niya ang maraming tao dito at hinarap ang mga pagkundena ng mga Pariseo para sa ritual na karumihan, no, na binanggit sa Marcos chapter 6 hanggang 7, no? Dito niya kinundina ang mga taong ito na mas ninais pa nilang sumunod sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga reliyon, kung hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, no? Kaya dito niya pinagaling ang maraming mga tao sa kanilang mga karamdaman. At dahil din dito ay makikita natin na ang kanyang sermon ay isang radikal at kontrakultura sa mata ng mga pariseo at ng mga eskriba. No? Ang sermon sa bundok na ito ay isang makapangyarihang buod ng pangunahing mga turo ng ating Panginoong Kristo upang tayo makarating sa kaharian ng langit na nagsisimula sa kanyang pagpapahayag ng 8 pagpapala. Kaya dito nila kinuha yung 8 sulok ng building na ito, yung octagon, no? Octagon chapel kung tawagin yan, na sinabi na simula sa mapapalad na ang mga duka sa espiritu ay sapagkat kanila ang kaharian ng langit, no? Mapapalad tayo, no? Sapagkat sa atin ibinigay ang kaharian ng langit. Ang ating Panginoon Kristo ay nagturo ng pasalita sa halip na sa pamamagitan ng pagsulat. Sinabi ni Mateo na umupo siya bago magsalita. Umupo muna siya kasi yan ang tradisyon, yan ang kagawian ng mga Hudyo kapag sila ay nagtuturo. Umuupo sila. Isang karaniwang posisyon ng mga Hudyo para sa pagtuturo. Iminumungkahi ng mga scholar na ang ulat ni Mateo ay hindi isang ulat ng isa. Walang patid na sermon na ibinigay sa isang pagkakataon. Sa halip, pinaniniwalaan na si Mateo ay kumuha ng isang pangunahing sermon at nagdagdag ng iba't ibang mga turo na ibinigay sa iba't ibang panahon. So yan naman ang naiambag sa atin ni Mateo. Kaya nagkapasalamat tayo kay Mateo sa kanyang ginawa na iyan upang sa panahon natin ngayon ay muli nating nababasa ito at naisasamuhin natin niya sa ating mga puso. Ang mga salitang ito ay radikal sa paningin ng mga taong na naniniwala sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga gawa-gawang mga katuruan sa mga tao, sa kanilang mga leader, ay hindi sila nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kanila, ito ay kontra-kultura para sa kanila. Pinapahiwatig ng Panginoon sa kanyang sermon kung paano dapat mamuhay ang mga tagusunod niya, no? Na inilarawan dito bilang tayo ay mga asin ng lupa, no? No? Tayo ang liwanag ng lupa. We are the light of the world. No? We are the salt of the earth upang magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa Diyos at sa ibang mga tao. No, sinabi nga sa Mateo 5:20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, wika ng Panginoon, sabi niya, maliban na ang inyong katuwiran, yung righteousness,
ay higit sa mga eskriba at mga pariseyo. Hindi kayo makakapasok sa kanilang langit. No? Yan pala ang pinakamahalaga sa panahon ng ating Panginoong Kristo na nakalimutan ng mga eskriba at pariseyo yung righteousness, yung katuwiran. So ang scholar sa Biblia na si Peter Walker ay nagkomento, ang wika niya, ang katahimikan ng magandang lugar na ito, gayunpaman ay maaaring bahagyang hindi nakakatulong dito na nagpapahiwatig na ang mga salita ng ating Panginoong Hesus Kristo ay kalmado, nakakapawing pagod, samantalang ang mga ito ay radikal, mapilit, may autoridad, revolusyonaryo at kontrakultural. Tinatawag ni Jesus ang Israel sa isang bagong paraan ng pamumuhay, no? So yan naman ang hindi naintindihan ng mga Hudyo, no? Ayon sa kanila, hindi ganito kung hindi ayon sa sinasabi ni Moises sa kasulatan. Kaya nga bumaba ang Panginoon, ipinaliwanag niya kung papaano ang mga tao ay makakarating sa karya ng langit sa amagitan niya. No? Kaya lamang nakakalungkot ay hindi siya tinanggap ng mga pariseo at ng mga skriba at ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. So sa larawan dito sa kaliwa, makikita ninyo mayroong kulay blue pabilog, no? Ito yung suggested na lugar ng tinatawag na Mount of Beatitude sa pagitan ng Capernaum at ng Plain of Gennesaret at yun namang Corazin naman sa north side niya, sa north. So yan, hindi niya talaga natutumbok kung talagang saan talaga exact. Kaya nagkakaroon tayo ng idea na itong Mount of Beatitudes, yan ay tinatawag na Cove of the Parables, and Chineret na tawag din ay Tabha, no? Chineret. So ngayon, ang lugar ding ito ay isang lugar na pinupuntahan ng maraming mga tao sa buong mundo, lalo digit ng mga Roman Catholic, ano? Ito yung Christian Center sa tuktok ng Mount of Beatitudes. Ito ay um, isinare natin noong nakaraang mga palatuntunan natin. Medyo matagal-tagal na rin na aking pinaliwanag na ito at ibinahagi sa lahat. So, dito rin makikita itong Christian Center dito sa tuktok ng Mount of Beatitudes, no? Isang Kristiyanong sentro, no? Para sa mga pagpupulong, conference, convention, mga pag-aaral, pag-urong na tinatawag na Domus Galilei ang tawag diyan, no? Tawag na House of Galilee na binuksan noong 2000. So ngayon ay 25 years na itong na umiiral itong lugar na ito. Matatagpo nito ng mahigit 1 kilometro mula sa mga guho ng sinaunang Corazin. Ano? So, ang sentro at katabing monasteryo ay kabilang sa mga Neo-Catechumenal Way ay isang kilusang katoliko para sa pagbubuo ng Kristiyano. So, ang kapansin-pansin dito, architecture ay ang dinisenyo ng tagapagatag ng kilusan na nangangalang si Kiko Arguello, no? At isang pangkat ng mga arkitekto. So ito, sila ang gumawa ng design na iyan. Ang aklatan ay dalubhasa sa mga aklat tungkol sa sermon sa bundok. Ang kapilya ay may malaking pagpipinta ni Arguello, no? Siya ang nagpinta na pinagsasama-sama ang mga simbolo ng Kristyanismo, ng Kristyanong silangan at kanluran at nagbibigay-pugay sa mga pinagmulang Hudyo ng simbahan. So, it's about blend ng taste ng East at saka ng West, no? So yan ang napakagandang disenyo na ginawa ni Kiko Arguello dito sa tuktok ng Mount of Beatitudes na tatawag nilang Domus Galilei o ang House of Galilee. So ang karagdagan pa dyan ay ito na. Dadaling ko na kayo doon sa actual na lugar na kinunan ko noong larawan nung kami nagpunta noong March 20, 2018. So, titignan natin ang ilan sa mga larawan na aking kinunan. Ito yung kanang bahaging larawan ng kasi pag nagpunta kayo dito sa Mount of Beatitudes, ito kaagad ang makikita nyo kasi mataas, no? Makikita nyo yan. Pag nasa malayo kayo, papakit kayo sa lugar na ito, ay makikita nyo kaagad yung simbahang itim na pinagawa ni Mussolini noong 1939 kung na nagkakamali. So ngayon ito yung kanang bahagi, no? Dito naman sa bandang kaliwa, ito na yung pinaka-entrance niya. Kasi yung nakita natin sa bandang kanan na yung parang likuran eh. Ito naman yung pinaka parang entrance niya. Ito, pinaka-entrance ito eh. Okay? So ngayon titingnan natin, ito yung pinaka-tuktok na kasi pagka may cross ano yan eh. Catholic yan o kaya Orthodoxo. Kaya ito naman eh, simbolo ng Kristyanismo, yung cross eh. No? So, ito na yung pinakaharapan, yung entrance. So, pag kayo galing sa labas, ito makikita ninyo. Hindi naman gaano kalakihan yung building, no?
Tama-tama lang siya. So ito yung grupo namin, habang bago kami pumasok sa loob, ay nagkaroon muna ng briefing yung aming GWIS tour guide, ay binigyan kami ng mga ilang mga hints kung ano makikita sa loob, kung ano mga expectation sa loob. Kasi pag kayo bumibisita sa Israel, lalo tigit papasok kayo sa mga religious buildings, ay marami mga restriction, especially sa mga babae ay hindi ina-allowed na mayroong sleeveless, makita yung ano yung balat. Ano kailangan ay mayroong takip. Kita nitong kasamahan naming um, sa grupo ay meron siyang ano parang balabal ano kasi naka-sleeveless lang siya. So nilagay niya yung balabal para pag pumasok sa loob ay hindi siya questionin noong ano nung madre, no? Kasi nagbabantay yan eh. Sa kanila yung simbahan ay banal, no? Um, Ganyan naman talaga ang kanila pamamalakad eh. Kaya sa mga lalaki naman ay hindi dapat nakashort kung hindi nakapantalon, no? Kaya yan ang kanilang mga restriction diyan. So yung mga ilan na mga ano, na mga nakamahabang, hindi naman tabi mo maiksing short, medyo mahaba ng konti, no, yung hanggang below the knee ay kadalasan na hindi ko alam, hindi ko nakita nung kami nasa loob kasi yung mga nakapatalon talaga nakapasok sa loob eh. So pag once na nakapasok kayo sa loob, ito yung unang sasalubong sa inyo itong malaking larawan na ito na ang Panginoon ay nangangaral doon sa taas ng bundok at nakaupo siya at yung mga tao naman ay nakikinig sa kanya. So yan ang parang welcoming photo or malaking pictures dito sa loob ng simbahan na ito. At ito naman yung isang sign na pinapakita nung bumisita si Pope Paul VI, no? Noong 1964 ay dito siya nanalangin, nagbasa ng kanilang kasulatan sa mga tao. Binasa niya yung Ebanghelyo ni Mateo na which were first proclaimed here, ayon sa Ebanghelyo ni Mateo. At ito ay ginagalang ng mga Roman Catholic, So dito sila nagpupunta. So ito naman ay yung ginamit ni Pope Paul VI, no? Yung kanyang nilagay at dito na talaga inilagay itong kanyang sunod na to at nilagay na sa frame. No, hanggang ngayon ay nandiyan yan, no? So donated by His Holiness Pope Paul VI when he visited the Mount of the Beatitudes on January 5th, 1964. So yan. So yan ang nakita namin nung kami nasa loob. So ito na yung pinaka-entablado, yung pinaka-sanctuary ng simbahan na ito. Ay dito kasi kasi ganito ang ginagawa sa Israel na kung alam nila na ang Panginoon ay nangangaral, ay gagawa sila ng simbahan at kung yun man yung actual na lugar. So um, gusto nilang iparating sa mga tao na maaaring dito sa loob nangyari, maaaring sa labas. So, gusto nilang ipaalam sa tao na ang Panginoon ay nangaral sa lugar na ito. Yun ang kanilang dahilan kung bakit sila nagtayo ng simbahan dito sa lugar na ito. So, imagine yan. Pag pumapasok sila sa loob, kakaroon sila ng mga devotion dyan, nanalangin sila, no? At kakaroon sila ng quiet time. So, hindi pinapayagan yung maingay, kundi palaging tahimik talaga, no? Maglalakad kayo, walang pag-uusap, no? So gusto nila yung tahimik, no? So yan ang isa pa nung dumating si Pope John II noong 2000, no? Ay ito rin ay iniwan din niya yung kanyang belo, no? At dito rin nilagay niya. So dalawang papa ang nagpunta noong 1964 at saka noong year 2000, ano? Si Pope John Paul II, no? So yan ang iniwan nila na mga alaala diyan, no? So ito naman yung napakaganda larawan kapag kayo ay nasa labas na kukunan ninyo talaga yung actual na ano. So nung panahon yun, maganda ang klima no? Kasi napunta kami diyan February, March Kaya maganda ang panahon, ano? So yan yan ang talagang dinadayo sa Galilee, itong Mount of Beatitudes, ano? So ito naman yung sinasabi natin na maraming mga bulaklak kanina, no? Marami yan. Very relaxing yan. Pag kayo nagpunta sa lugar na ito, merong mga upuan dyan, doon sa mga likod ng mga puno na yan. Pwede kayong maupo dyan. No? Meron parang gumawa sila ng parang corner na may mga upuan doon.
Pwede silang upo at manalangin, magbasa ng Biblia, magkaroon ng meditation, devotion, kahit sila lang, So, talagang marirelax ka, no? Pag kayo nagpunta diyan, mawawala ang problema mo. Kasi napakaganda yung paligid, no? Kita ninyo, no? So, itong simbahan ay naka-attach doon sa paligid, no? So, yan, no? Kita niyo, punong-puno ng mga berding, mga halaman at mga puno, no? Ito yung paakyat doon sa taas, no? So, dito, sa bandang ilalim niyan meron doon parang ano yung private na lugar. Wala namang pinto kundi parang kung gusto mong mapag-isa, kung gusto mong tahimik, pupunta ka doon, napakatahimik, napakaganda. No? Malinis ang lugar, maliwalas, So, mga tao ay kung saan-saan sila nagpupunta. Gusto nila ma-explore, no? So ako naman, kinunan ko yung buong paligid, So kita ninyo, may mga ano na siya, may mga bakod na. Kasi may mga kanya-kanya ng ah, mga ownership yan, no? Itong lugar na ito ay may kanya-kanya ng mga pag-aari yan. Hindi katulad ng araw, talagang napakaraming mga tao. Pwedeng pumunta, maglabas-masok. Pero ngayon, hindi na po pwede yun. Kasi may mga harang na, no? May mga pag-aari na yung mga lupain na ito. Ito niyo yung mga puno, no? Yan. Yan, no? Napakaganda yung mga paligid na makikita natin. Verde, mga Ayan, no? Kita ninyo? Napakaganda yung paligid, no? Yan, no? Imagine ninyo kung ito yung panahon na yan, ay napakaganda, di ba? Oh, yan, no? Yan, ito naman yung dalawang isda, no? Na na ginawa nilang parang art, Tapos pininturahan nila, Ang ganda yun, ang galing eh. Nag-remind siya sa ginawa ng Panginoon na pinarami niya yung isda, At dito yan, pinire-remind sa mga tao na merong ginawang miracle ang Panginoon sa lugar na ito, Ito na, sabi nga sinabi nga ito maaari ng Panginoon sa kanila na let anyone who thirsts come to me and drink whoever believes in me, as the scripture says, rivers of living water flow from within him. John 7:37. Diba? So talagang ang Panginoon ay nagkatawang tao, no? Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, naging berbo, tumahan sa mga tao, nakisama sa mga tao, Yan ay yung palibot, excuse me, ng mga palibot ng habang kami naglalakad, kinukunan ko yung mga palibot, ayan diba? Beatitudes, diba? Mapapalad ang ibig sabihin yan. So yan ay yung pinaka dulo ng ating mga larawan, no? So dito sa bandang itaas, meron akong mga kuha dyan. So siguro, papakita ko sa inyo yung mga ilang mga kuha ko na pinakita ko lang sa inyo yung pinaka-actual. Pero ito yung mga personal photo ko ito, no? Na makikita ko, babahagi ko naman sa inyo. Ito yung mga bulaklak na nasa likod na sinasabi ko kanina. Ito naman yung background, yan. No? So magandang alaala, nagkaroon ka ng experience dito, karoon ka ng pagkakataon na ito yung video na ginawa ko pero hindi ko marinig yung sound no? Ito yung video na dito sa lugar na ito sa harapan ko, yan ay yung lugar kung saan pwede kang mupo, mag-pray, mag-devotion, yan. So, nakagawa ako ng 2 minutes and 11 seconds na video dito. Yung mga kasamahan ko, sige, lumalakad sila, So, yan, habang kumukuha ko ng video, ay iniikot ko yung camera, So, yan ang paligid na makikita natin dyan, So, ito na ba yung mga karagdagang pang mga larawan na maibabahagi, So, halos gaan sa kalooban Kapag makikita mo na malinis ang paligid, walang basura, talagang nature, So, napakaganda, napakasarap ang pakiramdam. Kaya, kung loloobin ng Panginoon, pagdating ng panahon, di ba? Ay makakarating din dyan. So sabi nga rito, di ba, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. So meron silang mga ilagay na mga pangalan dyan. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Di ba? Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Yan. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Di ba? Oh. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Di ba? Oh. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Di ba? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Di ba? Ang dami. O, yan. Di ba? O, o.
Yan. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Yan. So yan ang napakagandang alaala na iniwan sa atin ng Panginoon upang tayo ay maging mapalad kung siya ay ating paglilingkuran habang tayo nabubuhay. Kapag tayo ay pinag-uusig dahil sa katuwiran, mapalad tayo sapagkat atin ang kaharian ng langit, di ba? So yan, kanina, diyan tayo nagsimula. So diyan natin po mga kapatid tinatapos itong aking munting bahagi sa inyo dito sa Mount of Beatitudes. Ay nawa ay nagkaroon kayo ng idea na huwag nating pagsawaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo tigit sa Ebanghelyo. Habang binabasa natin yan, pinuunawa natin yan, ay lalo tayong lumalago sa ating pananampalataya at sa ating espiritu na binigay ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, ako po ay magpapaalam na purihin ng Diyos sa oras na ito at sumakanya lamang ang kalawalatian at papuri magpakailanpaman. Mga kapatid, pagpalain din kayo ng Panginoon saan man kayong bansa naroroon at sa muling pakikita. God bless you all and we'll see you again and bye for now.